What's up guys? Welcome back dito sa Entong Sword Channel. Ngayong araw, ipapakita natin yung mga bago nating alaga dito sa likod. And syempre, yung mga alaga natin na yon is matagal nating pangarap. Especially yung kulay ng tsabo na yon. So, samahan niyo ako today and let's go! Hello guys, so summer na naman, April, so Semana Santa sa mga kapwa natin dyan Katoliko. Shoutout sa inyong lahat and sa mga ibang natin, kapatid dyan. So shoutout din sa inyo. And ngayong araw papakita ko nga yung ating bagong alaga dun sa likod dito sa ating chicken coop. So sobrang init guys, tingnan nyo yung alaga yung tanim natin dito ng lemon lime, wala na, tuyo na. And yan, proceed na tayo dito sa ating chicken coop. So ito na yung update sa kanya ngayong summer. Medyo makalat lang guys dahil hindi pa tayo nakapaglinis today. Marami tayong mga inasikaso. So pasok tayo sa loob. So guys, kaninang umaga nagpakain na rin tayo ng mga alaga natin. And syempre yung ating bagong alaga, ayan, dalawa yung bago nating alaga rito. So yung kulay na pangarap natin before, nandito na. Ayan, so pasok tayo guys. Ito guys yung update sa ating mga alaga. So yung iba nakuha na yung nandito. Meron pang natitira na 3 available na black matted. So ayan, black matted, tapos yung 4 keep natin na Benja andun sa baba. Ayan, so proceed tayo dito sa ating bagong alaga. By the way guys, yung mga alaga natin na ito is magaganda rin yung linyahan. So proceed muna tayo dito sa ating pinaka bagong alagang Benjarong. So ayan guys, ito yung ating magiging future broodcock. Dahil nga 'di ba last time namatay yung ating Benjarong, so naghanap tayo ng kapalitan niya na quality rin. So ito guys, pure Thailand Benjarong. For the meantime, dito muna natin siya nilagay sa lumang cage. So ito cabinet type. Naglagay na rin tayo ng ipa dyan. Tapos ayan, pagkain. So ayan yung itsura niya guys. Pakita natin ang malapitan. Ito siya. So ayan siya, short legs na Benjarong color. Dark version guys. Oh, ayan, ang ganda oh. Di ba yung Benjarong natin before is light Benja. So ito naman dark Benja kasi gusto rin natin magkaroon ng darker version ng Benja dito sa ating co. Bali meron na tayong light Benja which is yung first batch na lahi nung ating Benjarong before na namatay. So yung line naman nun is Bangri. Yan, from B Chabo yun. Ito naman galing sa tropa natin sa Pangasinan. So shoutout sa sir. Ayan oh, ganda oh. Mas maliit to guys compare yung natin dati, yung Benjarong natin. And yan nga, pansinin yung kulay nyo, darker version siya. Yung pattern niya unti-unti pa lang lumalabas. Ayan yung mga nasa leeg niya. So para siyang sunflower. Grabe, ang ganda rin no. Liit, di ba? Lalo pag nakompleto na yung balahibo nito, mas gaganda pa siya. So guys, bago tayo mag-proceed dun sa ating pinaka main event, kumbaga yung ating pinaka gustong kulay before, makita pa natin tong iba nating mga alaga rito. Ayan oh, yung black matted natin na second batch guys, ay napisa na. So, hindi pa natin na-check kung ilan ba yung short legs, pero kung titignan mo ng malapitan, short legs din talaga yung mga sisiw niya. May nahalo nga lang na long leg. So ayan, unang tingin pa lang alam na natin short leg yun na lang, lilit ng paa talaga. Pakita natin ng malapitan para makita nyo yung kung ano itsura nila. So guys, open natin. May hapon siguro pag hindi na mainit yung panahon, maglilinis tayo ng mga cage natin kasi nga ayan, naipon na yung mga dumi nila. Ang ipapalit na lang natin is ipa kasi ang napansin natin sa ipa, mas maganda siyang absorber ng mga dumi. So hindi gaya nitong kusot, kasi itong kusot pansin natin minsan pag yung natatapunan siya ng tubig, bumabaho. So unlike dito sa ipa, yung nakalagay dun sa isa nating cage, mas mabilis siya matuyo.
Yan guys, yung mga sisiw, ayan o. Ayan, kita nyo naman o, liliit o. Ayan, ang size ng mga sisiw. So, unang tingin pa lang, ayan, tatlo yung short legs o. Yung isa, long leg, yung nasa bandang dulo. Ayan o, tignan nyo yung paa. Oops, naharangan. Ayan. Ayan, long leg, ayan o. Medyo mahaba yung paa niya. Pero pag lumalaki yan, nag-ano naman yan, nag-evolve siya. Gumaganda lalo. So, 3 short leg, isang long leg. Hindi natin siya masyadong na-condition itong hen natin before. Kaya ganyan, 4 lang yung sisiyo niya. Pero at least, kahit pa paano may 3 namang short legs. So, sa mga nagbe-breed ng bantam, alam nila na mas pricey ang mga short legs. So, ayan, mga breeder pa rin natin dito. Ito guys, yung ating Benjarong hen, tinry muna natin i-cross dito sa dun sa birchen natin na cock. So, tignan natin kung ano magiging resulta. Bale, project ano to, project color. Try natin kung ano yung magiging itsura ng magiging sisiw niya. Next natin guys, ito black mattel tsaka birchen. Grabe tong cock na to. Lalo siyang pumugi. Yun nga lang yung palong niya, hindi pa natin nalalagyan ng tape. Gagawin natin yan. Lalagyan natin tape para mas siya, dumiretso kasi masyadong pansin nyo, lumaylay na yung palong. Dapat nakaganyan yan para magandang tignan. Tapos sasanayin na rin natin siya sa conditioner para gumanda yung condition ng kanyang pangangatawan. Tapos vitamins para ayun nga, hindi siya magkasakit. So ayun yung tsura niya guys oh. Ayan. Sobrang liit. Sa mga gusto pa lang bumili guys no, ang presyohan kasi talaga ng mga ganito depende sa breeder. Tsaka kung bibili ka talaga sa mga breeder, sa ibang breeder, sobrang talagang yung price niya hindi biro. Kasi may mga bumibili sa atin, mga nag-i-inquire, nagtatanong nga kung magkano raw. Pag sinabi na natin yung presyo, hindi na, bigla na lang sin na lang sila. So nagugulat sila, akala nila basta-bastang bantam, which is mali, hindi ganun. Kasi kung mag-i-import naman kayo ng mga manok na gaya nito, talagang yung shipping fee, dun kayo talaga aaray. So sa mga manok sa Thailand, saktuhan lang naman yung presyo, pero pagdating na dito, yun na, nag-iba na talaga kasi nga yung shipping fee, tapos yung risk ng pag-i-import, iba talaga dahil ang mga manok na to, maraming pinagdadaanan bago makarating sa Pilipinas. Actually, lahat ng mga gantong klaseng manok, import yung mga yan, yung mga pinakalahi nila. So, yung mga island born, kumbaga yung naipanganak na rito, kinukuha rin ng ibang breeder, binibili nila. So, hanggang dumami ng dumami. So, yun, nagkakaroon tayo ng mga ganitong klase ng manok, yung mga bantam. So, ayan, kung wala namang mga importer, hindi rin tayo magkakaroon nito kasi galing nga sila sa Thailand. Hindi naman basta-basta rin talagang mag-ship ng ganito or mag-import. So, yun guys. Ayan, ayun, birchen natin. Dito, hindi ko makita nyo. Ayan. Birchen tsaka yung ating black mattel na cock, breeder. Ayan o, mukha siyang cochin ball ngayon kasi na naglulugon siya. So ayan, ang pogi pa rin o. Grabe liit nito guys. Ayan. Ganyan ang itsura ng nung mga anak niya pag lumaki. So black mattel. Actually mas gumaganda pa kay mga anak niya kasi nakakapag-produce tayo ng mas short legs ganun, kumbaga nagse-selection tayo. So yun. And pinakalas guys, dito pakita na natin yung ating bagong alaga. Ito yung puti. Yan guys. So ito, Sakonwong X Bulatiline. So yan guys. Hindi pa to napapaliguan sabi ng pinagkuhanan natin. Tsaka yung palong niya medyo tumba. Ang gagawin natin dyan, lagyan natin ng tape, tapos kukondition din natin para para gumanda siya. So ayan guys oh. Tingnan niyo yung itsura ng pure Thailand na Chabo. Tapos ito yung hen. Grabe, ang ganda. Oh, tignan niyo yung tail guys oh. Grabe. Ayan guys, pangarap natin na color. Buti na nga lang may mabait tayong kaibigan na nagpadala sa atin ito. So hindi na muna natin babanggitin kasi ayaw niya magpabanggit ng pangalan. Basta yung linya ng mga manok na to is Sakonwong cross sa ang tawag dito, binanggit ko, Bulate. So Bulate line. Yun yung mga mga pangalan ng mga
breeder sa ibang bansa. So ayan guys, so puti. Kukondisyon natin yan. Actually guys, mayroon pang ipaparating na linyahan ng manok. Kukunin din ng tropa natin. Tira na watong line. So kapag nakapag-produce siya ng ganun, bibigyan niya rin tayo para naman magkaroon daw tayo. So yan guys, yan yung bago nating alaga. Kukondisyon pa natin kasi kakarating lang yan ngayong araw. So yun lang muna ang ating video for today guys. I hope na nagustuhan ninyo. Bale sa mga next vlog natin, i-update ko rin yung i-update dito sa ating farm. So yun nga, yung nabanggit natin, hindi lang dito tayo magpo-focus. Meron din tayong mga livestock dyan sa likod, which is yung mga alaga natin yung may kambing, may bibi, may manok. So iba-iba guys. Actually may mga pinaplano pa tayong idagdag dito, yung mga fancy colors. Basta kung ano ba tawag sa mga yon, mga ibon din sila, mga breed din ng birds. So dadagdag natin diyan. Maghanap lang tayo ng paglalagyan natin. So for the meantime, syempre focus tayo dito sa mga chabo natin. Yung mga livestock naman dun sa airpat din ang bahala. So yun guys, kita-kita tayo next time, and shoutout sa ating mga kapwang naghahabi dyan, and sa mga mga bago. Kung napunta kayo dito sa video na to at nagustuhan nyo, mag-comment kayo kung meron kayong mga suggestions, and huwag nyo na rin kakalimutan mag-subscribe dito sa ating channel, so para updated kayo sa ating mga next upload videos. See you next time guys. God bless po, ingat po lagi, and happy farming po. Bye.